Ito ang Bleach, The Final Arc, Episode 5. Kung hindi mo pa napapanood ang mga nakaraang episode, pwede mong panoorin ang mga ito sa channel playlist bago tayo magsimula. Akala ni Iwak tapos na ang laban, pero ngayon, ilalabas na ni Ichigo ang tunay niyang kapangyarihan. Nagsimula ang lahat sa sandaling nagpasya si Ichigo na ilabas ang isa sa pinakamapaminsalang kombinasyon sa kanyang arsenal. Pinakawalan ni Ichigo ang isang Grand Ray Zero diretso sa isang Getsuga Tensho, pero halos hindi man lang nag-react si Iwak. Bawat ataking ibinabato ni Ichigo ay hinaharangan nito, at lalong nagiging malinaw ang napakalaking agwat ng kanilang kapangyarihan. Samantala, lumipat naman ang eksena kay Chad. Patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa walang katapusang grupo ng mga rebel tong bato na patuloy na nagre-regenerate kahit ilang beses niya itong wasakin. Nang magsimulang tuluyang mawala ng kontrol ang sitwasyon, dumating sina Renji at Rukia. Sinabihan ni Renji si Rukia na iwan sa kanya si Chad at pumunta na para tulungan si Ichigo. Sa ibang bahagi naman, nakikipaglaban si Uryu Ishida kay Jagram Hashwolf. At ganoon din kasama ang lagay niya. Sinubukan ni Uryu ang lahat ng estratehiyang maisip niya, pero ginagamit ni Hashwolf ang Almighty para makita ang mga posibleng hinaharap bago pa man mangyari ang mga ito. Ibig sabihin, halos bawat galaw na ginagawa ni Uryu ay alam na nito bago pa niya may segawa. Bumalik naman ang eksena sa throne room, kung saan patuloy na inaatake ni Ichigo si Iwak gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, pero bawat suntok at atake niya ay napakadaling naiiwasan o naibabalik. Muling inilabas ni Iwak ang mas malaking bahagi ng kapangyarihan ng Soul King, na nagpakawala ng mga alon ng madilim na reso sa buong battlefield at basta na lamang itinapon si Oraheim. Pagkatapos, hinawakan ni Iwak si Ichigo at ipinaliwanag kung ano para sa kanya ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Habang ipinapaliwanag ni Iwak ang kanyang pananaw, biglang pinabagsak si Ichigo. Agad namang tumanggi si Oraheim na tanggapin ang pagkamatay niya. Gamit ang Soten Kishan, tinanggihan niya ang pinsalang natamo ni Ichigo at ibinalik ang katawan nito sa dati. Naiinis si Iwak at itinapon si Oraheim bago siya mismo ay atakihin ito. Pero nagawa ni Oraheim na pagalingin ang sarili, pagkatapos ay muli niyang pinagaling si Ichigo. At patuloy lamang na inaatake ni Iwak silang dalawa. Paulit-ulit niya silang tinutusok, hanggang sa maging brutal na siklo ng kamatayan at paggaling ang buong battlefield. Patuloy na ginagamit ni Oraheim ang kanyang kapangyarihan para tanggihan ang kanilang mga sugat, kahit mabilis nang nauubos ang sarili niyang spiritual energy. Paulit-ulit na sinisigawan ni Ichigo si Oraheim na tumigil na, pero tumanggi siyang sumuko. Muli niyang pinagaling silang dalawa sa huling pagkakataon bago tuluyang bumagsak dahil sa sobrang pagod. Tinitigan siya ni Iwak at tinanong kung ano ba talaga ang naitulong ng lahat ng ginawa niya. Habang walang kalaban-laban na nakahandusay sa lupa, nagsimulang sisihin ni Oraheim ang sarili. Sana raw ay mas malakas siya. At doon dumating si Rukia. Inilabas niya ang kanyang nagyayelong kapangyarihan at pinigilan ang kumakalat na kadiliman sa paligid. Sinabi ni Rukia kay Ichigo na dumating siya para tulungan siya. Nagpasalamat si Ichigo kay Oraheim at sinabi sa kanya na sapat na ang lahat ng ginawa niya. Siya at si Rukia na ang bahala sa natitirang laban. Samantala, nagpaputok si Uryu ng sunod-sunod na Hylag Fail laban kay Hashwolf. Hinadlangan ni Hashwolf ang bawat isa sa mga ito at kinutya si Uryu dahil paulit-ulit lamang daw itong gumagamit ng parehong mga atake. Pero patuloy pa rin ang pangunahing labanan. Nagsagawa sina Ichigo at Rukia ng isang sabayang pag-atake laban kay Iwak. Sa kasamaang palad, hindi natural para kay Ichigo ang pakikipaglaban ng may kasama. Kinutya pa siya ni Iwak dahil hindi raw niya kayang makipag-coordinate ng maayos sa ibang fighter. Sinabihan ni Rukia si Ichigo na bilasan pa niya. Sumang-ayon si Ichigo, mas lalo pang pinilit ng dalawa ang kanilang mga sarili, pinagsasama ang napakalakas na offensive power ni Ichigo at ang nagyayelong kakayahan ni Rukia. Pero laban kay Iwak, kahit ang kanilang pinagsamang mga atake ay hindi pa rin sapat. Lubos niya silang dinaig. Sa isang iglap, parehong bumagsak sa lupa sina Ichigo at Rukia. Pinanood ni Oraheim ang lahat mula sa malapit, lubos na wasak ang loob. Muli niyang sinisi ang sarili. Paulit-ulit niyang iniisip na kung mayroon lamang siyang mas malaking kapangyarihan, may iligtas sana niya ang mga taong nasa harapan niya. Samantala, nag-ipon si Iwak ng napakalaking masa ng madilim na reso.
Handa na siyang burahin silang lahat. Sinabi niya kay Ichigo na oras na para bumalik ang lahat sa kawalan. At nang malapit na niyang pakawalan ang atake, biglang may nagbago. Nag-iba ang buong atmosphere. Nagsimulang magwatak-watak ang kadiliman. Isang kakaibang boses ang umalingaw-ngaw sa buong battlefield. At nang mawala ang usok, lumitaw si Ichigo sa isang ganap na kakaibang anyo. Nagliliyab ang kanyang reso sa paligid ng katawan niya. Kitang-kita ang kapangyarihan ng kanyang hollow na unti-unting bumubuo ng anyo. Nagbago ang kanyang itsura. At sa wakas, nagsisimula ng lumitaw ang tunay na kapangyarihang matagal nang nakatago sa loob niya. Nagsimula niyang salagin ang mga atake ni Iwak. Ang mga atakeng dati ay kayang dumurog sa kanya ay napipigilan na niya ngayon. Nilinaw ni Ichigo ang kanyang layunin. Ang kapangyarihang binuo niya ay hindi para mangibabaw sa mundo. Ginagamit niya ito para protektahan ang lahat mula kay Iwak. At dito nagsimula ang tunay na sagupaan. Kumilos si Ichigo sa napakabilis na bilis. Tinamaan siya ni Iwak ng isang atakeng dapat ay direktang tumama sa kanya, pero halos walang epekto ang suntok. Pagkatapos, may napansin siyang mas kakaiba. Para bang maraming Ichigo ang sabay-sabay na gumagalaw sa gitna ng kadiliman. Napuno ng mga after-image ang battlefield habang gumagalaw si Ichigo ng mas mabilis kaysa sa komportableng masundan ni Iwak. Patuloy siyang sumusulong. Sa unang pagkakataon, napipilitan si Iwak na tumugon sa mga galaw ni Ichigo sa halip na basta dominahin ang laban. Pagkatapos, pinagsama ni Ichigo ang lahat ng iba't ibang kapangyarihan niya sa isang napakapaminsalang atake. Nagsama ang kanyang Quincy, Hollow, at Shinigami abilities habang pinakawalan niya ang isang napakalaking Bankai Getsuga Tensho. Tinabasa ng atake ang mismong paligid ng espasyo. Sa loob ng ilang sandali, tuluyang natahimik ang lahat. Nakatayo lamang si Ichigo na para bang sa wakas ay nagawa na niya ang imposible. Mukhang maaaring natapos na ang laban, pero si Iwak ay si Iwak pa rin. Isiniwalat niyang hindi niya kailanman minamaliit si Ichigo. Sa katunayan, sinadya niyang hayaan si Ichigo na ilabas ang buong lawak ng kanyang kapangyarihan dahil kailangan muna niyang maintindihan ang kapangyarihang iyon. Bago niya ito angkinin para sa sarili niya. Agad na naramdaman ni Rukia ang panganib at binalaan si Ichigo. Pinaga niya ni Iwak ang buong kapangyarihan ng Almighty. Bumagsak si Ichigo sa lupa. Muli na namang naging tila walang pag-asa ang sitwasyon. Sinabi ni Iwak kay Ichigo na siya ang magiging huling saksi sa pananakop nito sa mga mundo, habang wala siyang kakayahang protektahan ang kahit sino. Muli na namang sinubukan ni Orihime na makialam. Iginiit niyang poprotektahan niya si Kurosaki kahit ano pa ang mangyari. Pero sinabi ni Iwak na walang saysay ang determinasyon kung wala itong sapat na kapangyarihang susuporta rito. Sinubukan ni Ichigo na protektahan si Orihime, at lalo lamang nitong pinatunayan ang sinabi ni Iwak. Pero tumangging sumuko si Rukia. Tinawag niya si Ichigo at sinabing subukan niya ulit ng isang beses. Naghanda ang dalawa para sa kanilang huling pag-atake. Inilabas ni Rukia ang Haku no Togame. Sa kanyang Bankai, nagyelo ang nakapaligid na espasyo at tinakpan ng napakalaking alon ng yelo ang lahat. Naging nagyelo si Iwak. Dahil doon, nakuha ni Ichigo ang opening na kailangan niya. Mabilis siyang sumugod at pinakawalan ng buong lakas na Getsuga Tensho diretso kay Iwak. Para bang gumuho ang nagyayelong battlefield dahil sa lakas ng atake. Sa unang sandali, naniwala si Orihime na sa wakas ay nagawa na nila. Unti-unting lumitaw ang dugo sa ilalim nito at naging malinaw ang katotohanan. Nakahandusay sa lupa si Rukia, malubhang sugatan. Muling nabutas ang katawan ni Ichigo. At nakatayo pa rin si Iwak. Sinabi niya kay Ichigo na ito ang itsura ng tunay na kapangyarihan, na hindi kailanman naging sapat ang kapangyarihang gamitin para protektahan ng iba, at ngayon ay binabayaran ni Ichigo ang presyo ng pag-asa rito. Tuluyang bumigay si Orihime. Muli niyang naramdaman na wala siyang kapangyarihan. Pero habang nagpapatuloy ang labanan sa ibang bahagi ng palasyo, sa wakas ay nagsisimula ng magkaroon ng saysay ang plano ni Uryu. Inabot ni Uryu ang kanyang bulsa, napansin yun ni Haschwolf, at inakala niyang gagamit na si Uryu ng kanyang huling nakatagong alas. Binalaan ni Haschwolf si Uryu na nakikita niya ang lahat, pero napaghandaan na ito ni Uryu. Isiniwalat niya na ang paggamit ni Haschwolf ng Almighty ay lumilikha ng isang maikling kahinaan. May eksaktong 3 segundong window sa mismong transition. Bumalik naman ang eksena sa throne room,
kung saan may kakaibang nagsimulang mangyari kay Oraheim. Nagsimulang tumugon sa kanyang mga emosyon ang mga espiritong nakapaligid sa kanya. Biglang tumaas ng malaki ang kanyang spiritual power. At habang lumalapit siya kay Ewok, nagsimulang maapektuhan ng kanyang kapangyarihan ang mismong realidad. Maging si Ewok ay tila nagulat. Sa mismong sandaling yon, kumalat sa buong battlefield ang kapangyarihan ni Oraheim. Umabot ang kanyang healing light kina Ichigo, Rukia, at sa iba pa, ibinalik ang kanilang mga katawan matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naging tahimik ang battlefield. Tumingin si Oraheim pabalik kay Ichigo. Ngumiti siya habang may mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sinabi niya, "Palem, Kurosaki-kun." Isang napakalaking pagsabog ng liwanag ang sumunod. Naglaho ng magkasama sina Oraheim at Ewok. At doon nagtatapos ang episode. Matapos ang lahat ng pagkawasak, lahat ng sakripisyo, at lahat ng laban na sabay-sabay na naganap, nagtatapos ang episode sa pinakamabigat na desisyong ginawa ni Oraheim. Ano na ang mangyayari kay Ichigo? Paano makakabangon ang mga Soul Reapers? Ano ang nangyari kay Ewok? At paano tuluyang magtatapos ang mga labanan ni Uryu at Haschwolf? Kailangan nating hintayin ang susunod na episode para malaman ang kasagutan. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video at i-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod na anime recap. I-comment mo rin kung ano ang tingin mo sa bagong kapangyarihan ni Ichigo, at kung sino sa tingin mo ang mananalo sa laban nila ni Ewok. Hanggang sa susunod.